Good morning, sir. I am Justin Hilario na I'm explaining the part sa code nga na-assign sa kuha, which is ang struct, ang flow sa code, o ang main function. Ang flow sa mong code, which is nagtitle man na siya ang car rental management system, which is maka-add siya og car nga ang maag niya nga car mabutang dayon sa text file. Tapos ma-view niya ang car nga nadi mo nga nasa text file. Tapos maka-rent siya og car, niya mag-view food nimo ang car nga na-rent. Tapos maka-delete siya sa mga car nga nabutang sa text file tapos kung pwede ma-return pod niya atong mga car nga na-rent tapos maka-search siya sa car by name or ID tapos makalculate pod niya ang renting cost sa nag-rent. Dire sa among code sa struct, which is nabuhat mig struct nga na siya mga members nga nag-variables nga integers, which is name is car ID niya ang iyang napod siya array nga na maximum of 50 characters. Tapos another integers nga year model nya another na pod nga array nga naay 20 nga maximum characters. Tapos float nga mileage. Tapos integers dayon nga rental status. Then dire dayon sa among main function, which is nagbutang may variables nga integers nga choice kay magamit na mig switch manang choice. Tapos integers nga ID nya characters, array nga 50 characters tapos float nga time tapos loop mi diri nga do while kay ang do while kay basama niya primero ang code blocks bago ang kondisyon. Tapos sa among do unod sa do is mo ni sa among sa main menu nga which is add new car, view all cars, cars available, view rent cars, delete, search, o calculate the renting fee. Tapos exit. Sa among switch, which is si case 1 is ang function nga tawagon niya ang function nga car which is explain sa akong mga kauban. Tapos ang case 2, i-view niya mga call niya ang function nga view all cars. Tapos ang case 3 ang view mode nga function niya i-call. Tapos as case 3 o case 4 ang view mode niya nga function ang i-call. Tapos ang case 5 is ang car status nga function ang yang i-call. Tapos ang 5 ug 6 same ra gihapon car status ra ang yang tawagon nga function. Tapos sa case 7 is ang delete function ug ang case 8 is ang search function tapos ang case 9 is ang fee function. Tapos ang case 10 which is ang exit na siya sa program tapos dili yun sa while the choice is not equal to 10 siyempre magpadayon ra gyapon ang code. So, good day, everyone. I am Juana Rose Cantiga. And again, I will be reintroducing you to our project, which is entitled Car Rental Management System. So, this project will enable the user no nga mag-add og new car, i-view all cars, view available cars, view rented cars, i-rent, return, delete a car, search a car, and also i-calculate niya ang renting fee, which has 1,000 per hour. Let me introduce you to the add car nga function nato, no? So let me pakita nato again ang switch or ang diri sa end main nato nga function, pakita nako diri ang atong switch case. So ang first nato nga case, which is case 1, iyang gitawag ang function nga add car. So after ani niya itawag mo i-direct dayon niya ang user sa atong function which is ang add car nga naay return nga void ang iya return. So for example, kung ang user mag-input og 1 which is na add a new car sa atong car rental management system menu. Let me try. Iya dayon prompt or pangayuan ang user og enter car ID sa ang una niya gipangayo kay ang car ID. For example, let me input 1 2 3. Again, after sa car ID ang car name, let's say Toyota. After that, yung year model. For example, we have 2003 na model and yung fuel type. So let's say gasoline. After that, dayon ana niya nangayo dayon siya sa user sa yung mileage. For example, let's say 2000 na. So
After nato mag-add sa mga requirements or iyang mga gi-ask sa user, mo return din siya car added successfully. So, kung atong tan-awon sa atong text file, which is named car.txt, na-add na ang atong car. Dire ang iyang ID number, name, iyang year, iyang fuel type, and iyang mileage. So, giunsa man ni siya sa pagdanog, giunsa man ni siya para natin inani nga output. Tan-awon ni nato siya sa atong void nga function nga add car. So, first, sa atong function, nag-initialize tag variable which is named new car nga naay struct car data type. After ana no, nag-initialize ta sa new car, dire dayon ta which is nag-point sa there is a file natay pointer to a file, and then gi-open niya ang file nga naay cars.txt ug naay append nga mode. After ana niya no, diri ta sa checking. I-check gyud nato kung ang file is successfully opened kung naa ba jud or kung wala. Unya diri sa atong checking na atay gigamit nga conditional statement nga if. Iyang i-check kung ang file ma-open ba. For example, file is equals to null. So kung null siya or mag-error ang atong file, ang iyang i-return sa ato kining error opening file. Kung dili gani iya din i-execute ang kining blocks of code. So after ana, kay as you can see, na open man ang atong file kay we are able to input all of this data. Ka-input aning data which means successfully opened. And then after ana, kay successfully open man siya, we are able to write all of this data. Na the code are able to ask us sa iyang ID, name, model, and type, fuel type, and mileage sa atong car. So for example, sa unang gipangayo diri as you can see, car ID, nani diri sa atong printf nga enter car ID. The code asks the user for the car ID nya iya din i-store diri sa atong struct nga new car o nya diri sa field or member nato nga car ID. After ana sa atong car ID diri din siya nag-ask na pod ang code sa ato sa car name, which iyang i-store sa atong car name nga field sa atong new car nga struct, which has a maximum of 50 ka characters. No na nya standard input. Sa atong car name, as you can see, iyang gi-ask ang user for its name. Unya, pasabot ane, this line removes the new line character from the end of the car name. So ang kaning nakita ninyo dire nga strcspn, this function finds the first occurrence of a character from a specified set of kanang characters in a string. Onya, as you can see, dire sa atong /n, this is the set of characters no to search for, or in this case, nga i-search niya ang new line character. And this 0 dire, as you can see, this is the null terminator character which is used to mark the end of the string sa atong C. After ana no nag-ask after nag-ask sa atong code og car name, dire din siya nag-proceed sa pag-ask sa enter year model nga iyang i-store sa atong year model nga field. After that, kay kanina pong fuel type, sa nga i-store niya sa fuel type nato nga field which has 20 maximum characters. And after that, sa iyang mileage, which is iyang i-store sa atong field nga mileage. After ani niya mag-ask the users of all the data, kani dayon kaning new car that rental dash status is equals to 0. This line sets the rental status field of the new car nga structure nato no to 0, indicating that the car is currently available for rent. So ang ato manggo dire if ang car status is 0,
which means ang atong car is available for rent. If the car status has 1, our car is already rented. So inana na siya. After opening the file, the code ask for the data, all of this, and then iya din iset ang atong rental status into 0, which means the car is available for renting. After that, no, all of this will be written in the file, in the cars.txt nga atong gi-open dere. All of this data will be written in the file. You can see it here. After nato nga gi-input dere as atong code, iya dayong gi-store dere sa atong file which is named car.txt. Muna, no? And after all of that, mo ana na dayon ang atong code, car added successfully. First day, after all of this, after the data is stored in our txt file, the file will be closed. As you can see here, naatay gamit nga fclose para make sure yun nga close ang atong file. And then, mo proceed din siya diri sa car added successfully. Again, no? Kung ang atong user mag-input og, as you can see sa atong menu, mag-input og 1, which is add a new car, iya dayon, i-ask ang user for all of the data nga ibutang niya sa atong txt file nga naka-entitled cars.txt. Again, let me try. Mag-enter ko 1, which is add a new car, enter car ID, let's say 321, and then enter car name, let's say Honda, year model, let's say 1990, and then fuel type, let's say diesel. And then mileage, again, let's say mileage, no? Kina. After ana, all the data inputted, it will kanang output car added successfully. Mana siya, no? Again, nata diri sa atong switch case. Kung mag-enter ang user og 1, as you can see diri sa atong switch case, iya ta i-direct sa add car nga function, which is ang kini. So that would be all for my part. For the menu, all of the number 2 to 10 will be explained by the other members. So that would be all. Thank you.